Hi! Magandang hapon sa ating lahat mga kabayan. Saan ba tayo pupunta? Hulaan nyo po. Kabisado nyo na siguro itong dinadaanan po namin. Diyos ko, pati si ayan, kilala nyo yan kung anong pangalan yan. Ha? Kumusta ikaw? Ha, kumusta? Maskara? Kumusta ikaw? So, ayan po mga kabayan. Tulad ng ating pangako na babalik dito sa 40 days. Yes. Nandito na po tayo ngayon sa 40 days ni Tatay Junior. Teka. Muna kayo. 40 days ni Tatay Junior. Mukhang last day ko na rin po mga kabayan ngayon ah. Ha? Hindi po. Hayaan nyo na. 40 days saka last days. Diyos ko. Nagtaka akong mabigat. Mabigat din pala itong bag ko. Nadagdagan. Galing mo na. Model pa. Model ng Pansit Canton. Spicy, lucky me. Iba talaga pagkulot. Siyempre, kumusta din si Nanay Marisa, ganun pa man. Pero Ticha, intindihin na lang po natin mga kabayan. May edad na. Pagsabihan na lang natin kung ano yung dapat i-advise natin. No, tayong nakakaunawa. Unawain na lang po natin. Habaan yung pasensya at pagmamahal. Nandito tayo para sa dulo na walang hanggan para kay Tatay Junior. Ay. Mabigat kasi yung bago mga kapatid. Daming dala. Ito mabigat to. Ang daming kong kargamento. Napagod ka? Kala ko napagod si Milvin. hindi dapat ako maywang na. Si Nanay Marisa po mga kabayan, baka kayo ay nagtaka na hindi na po namin nabalikan. Yes, kasi sinagad-sagad ko po yung aking mga schedule. Then naghahabol po kami mga kabayan. Ang dami-dami po. At minsan wala din dito si Nanay Marisa. Umaalis kasama ang mga apo at anak. Ngayon ay naka-schedule po talaga to sa 40 days niya. Kaya sabi ko, medyo lilim na tayo pupunta para hindi masyadong mainit. Dahil umpisa na naman ngayon yung summer, napakainit na mga kabayan. Naninibago na naman yung balat natin. Nana Marisa! Hi, Nanay Elena! Akala ko walang tao. Oh, ang laki ng truso dyan sa loob ng bahay nyo ha. Ilagay dyan. Ganito sa ulan. Pag tag-ulan na. Oh. Oh. Mukhang bagong gupit kayo ah. Anak ko. Bagong gupit? Bagong gupit ka? Gupit ko ba yun? Buti naman, nabawasan. Buti naman nandito si... Puto. Opo, buti naman nandito si Nanay Elena kasi dinaanan po namin siya doon mga kabayan. Wala po siya.
Yung pala nandito si Nanay Elina. So ayan mga kabayan, ito yung laging sinasabi ni Tatay Junior kapag namunga yung abukado niya, magbibigay daw siya mga kabayan. Pero hindi niya naabutan. Ayan ang daming bunga. Pero may mga sira. Ayan may mga butlig-butlig mga kabayan. Ayan po may mga butlig-butlig yung bunga dahil syempre nabutan ng ulan, init. No, kaya ganyan siya. Siguro kung hindi nasira mga kabayan, mas marami pa dito yung bunga ng avocado. No? Kaya hindi na naabutan ni Tatay Junior. What is meron? Yung kahoy pala dito mga kabayan ay pinutol nila. Kasi sabi ko delikado. Kailangan putulin nila. Baka mamaya ay bumagyo na naman at mabuwal. Pupunta dyan sa bahay ni Nanay Marisa. Kaya sabi ko putulin. Kaya ito yon. Kaya meron silang kahoy dyan sa loob ng bahay. So, nandito tayo mga kabayan. No? At meron tayong konting pagsalo-salo dito sa 40 days ni Tatay Junior. Yon, problema na naman natin yung tubig, yung kahoy. No? Kung ano pa ang gagawin natin dito. Simpleng salo-salo, at least maidaos natin yung 40 days ni Tatay Junior po mga kabayan. No? At mag 40 days na. Ang bilis, parang kailan lang po mga kabayan. No? Maraming nalungkot, maraming naawa, at marami ding okay na rin na nakapahinga siya. At least ay na magdusa si Tatay Junior mga kabayan. Kumbaga, pahinga. No? Na hindi na mainda yung hirap dito mga kabayan sa sitwasyon niya. Kaya nandito tayo ngayon para kahit papaano ay idaos natin, no? Maalala natin si Tatay Junior itong 40 days niya na kahit papaano nakasama po natin siya. So salamat sa lahat na naging sponsor po sa pabahay ni Tatay Junior. Thank you po talaga sa lahat-lahat. Bago man siya nawala mga kabayan, panatag yung isip niya na merong maiiwan o merong matitirahan na matino itong si Nanay Marisa. No? At buti lang po mga kabayan, sa pagpunta ko dito ay nandito rin si Nanay Alina. No? Nakapunta sa 40 days ni Tatay Junior. Kasi dinaanan po namin siya doon ay wala siya. Yung pala nandito. At ito nga. Kaya magbisi-bisihan po muna kami ngayon mga kabayan. No? Yung handaan para dito sa 40 days ni Tatay Junior. Edmar! Edmar! Lumipat na pala kayo dyan? Ha? Kailan kayo lumipat? Kailan kayo lumipat? Matagal na? Buhat nung wala si Tatay? Yung kubo nyo dyan, anong ginawa nyo? Nilipat? So ayan mga kabayan, no? Si Edmar dyan, na yung apo ni Nanay Marisa, ay dito na rin po pala nakatira mga kabayan. No? So ayan, bungad pa lang, ano nangyari dito? Bakit na ano to? Na nabungkal ang aso. Nabungkal ang aso mga kabayan. So ayan, iniwan natin to mga kabayan. Siyempre, alam nyo na kung anong ginawa natin dito sa loob ng bahay ni Nanay Marisa mga kabayan. Ito na ngayon yung madatna natin. No? Samantala dati, naku, napakalinis ng bahay mga kabayan. So dito, ano din nangyari dito? Magulo din ang lahat ng kasangkapan po mga kabayan, no? At may papag na dito. Dito na pala sila nakatirahan, Nanay Marisa? Ako natulog. Dito? Ako nag-iisa. Ibig ko sabihin, dito na po sila nakatira. Sino? Sila ni ano? Hindi doon. Sa kabila? Dito. Sa kabilang kwarto? Oh, ako lang dito nag-iisa. Nagsusukit ako. Kayo nandito.
sila yung nasa loob. Oo. Siyempre, doon siya nanganak eh. So, ayan po mga kabayan, yung kabilang kwarto nila ni nanay ay doon na sila ni Idmar. Sabi ni, At dito na rin sila ni Nanay Marisa. Ano nangyari na naman dyan? iyan kasi yung sira ulo yung alaga ko. Yung nakaburo si Tatay Dinner, yun. Ay, apo! Apo, kay kapatid ni Edmar, nandyan yung sinira yung Sino po nagsira? si Jamsi. Sinong Jamsi? Yung kapatid ni Edmar. Sino yon? Sino yun yung palagi pupunta dito sa akin yung nakakulong-kulong? Hindi ko na... Ano? Sabi Taga niya, dyan sa baba? palitan na raw. Ay, isang buwan na. Si ano? Ito, yung Tatay ni papagnatan ni Edmar. Tatay ni Edmar? Hindi. Ano? Kapatid niya. ni Edmar mismo. Oo. Hindi ko nakikita ata yun. Sinira na naman, Diyos ko po mga kabayan. Ay, ano yun? Si Ruder yata, Ruder. Si pangalan, Okay. Yung Okay. Grabe mga kabayan, grabe. Talagang Ingit lang sa amin. mauubos talaga. Oo. Walang respeto mga kabayan. No? Alam niyo po Nanay Marisa, parang yung mga tao dito, mga anak mo, mga apo mo, walang respeto sa inyo. Wala. Kasi kung may respeto po, kahit anong galit, hindi po sinisira ang bahay. Minsan, umiyak ako. Bakit ka ako ganun yung mga alaga ko? Biro mo, yung doon nga po, hindi ko napapalitan yan talaga Nanay Marisa. Gusto ko sana palitan ito. Anak ko, hindi ko napapalitan. Ako na magsasabi sa inyo. Hindi na po. Kasi Hindi, lahat ng mga kaanak at apo mo walang respeto sa inyo. Kayang-kaya nilang sirain yung bahay nyo. Kasi alam nyo po, kung ako sa inyo sa part nyo, kahit matanda ako Nanay Marisa, na mga apo at mga anak na pupunta dito, hindi pwedeng pipitikin nila yung Oo. itong bahay. Malalagot sa Sabi akin. niya, bay, pakalang umuyo. Yung mga lukoy anak. Pero bakit nagtataka ako, Nanay? Oo. Anak nyo, apo nyo, bakit pag nagwawala, bakit pinupuntarya yung bahay? Habang nakaburo si Tatay din. O nangyayari to habang binuburol? Oo. O biro nyo, hindi rumispito sa inyo, hindi pa rumispito kay Tatay Junior na nakaburol Habang dyan. nagbabantay ako ng tatay dito, kala ko bata. Kasi nagiinom sila dito. Hindi nata nagkainom yata. O ano pong problema? Problema niya, hindi sana gusto mawala yung tatay. Ay, apo, dinagdagan niya. Dinagdagan niya eh. Pati ayan po. Ito, kay Jamsi ito sabi niya, kukunin na raw sa Villa Maria yung kapalit niya. Hinihintay ko nga yun. Ito, binugbog na yun eh. Sabi ko nga po mga kabayan, itong sinira ni Munay sa unang apo niya, no, ipapagawa namin to pag nandito na yung lokasyon namin kay Bayaw, dito kay Kuya Marulas. Pero nadagdagan po mga kabayan, may una, may segunda, may tersera pa mga. Grabe mga kabayan, Oo. mauubos talaga yung pasensya mo. Sinira una, hindi pa napalitan dahil sabi ko, isabay ko na lang dyan sa papagawa sa bahay kay Bayaw. And then yung pintuan na naman, warak na naman. And then dito mga kabayan, mapasukan ng tao. Kasi nailak ito eh. Sira na eh. Wala. O, hindi na talaga. Walang mga respeto, yung mga anak, yung mga apo, yung kaanak dito kay Nanay Marisa. Wala talaga as in mga kabayan. Wala akong Tapos, galit. anong pangalan nga nito? Anong pangalan mo? Nika. Ano nangyayari sa kwarto nyo? Hindi rason, Nika. Kayo na nanay, ang anak na nandito sa lupa, huwag yung hayaan, no, na masanay kayo na ang putik, tapos may bago kang baby. Hindi payag sa kanya. Yung bata. Kulang sa disiplina po kasi. Ganun po ang problema sa bata, matigas ang ulo, hindi dinidisiplina. Ang lola dinidisiplina, pati nanay. Tawa naman. Siyempre, pag bata pa, disiplinahin para alam nila ang mali at tama. O tuloy. Mahabi ko. Tinan mo yung bahay, mga kabayan, sino matutuwa niyan? Ang dugyot-dugyot. Ang dapiwang kuno,
Talaga ba natin nakaburo? Nika, pag natulog yung anak mo, linisin mo yung Ay. kwarto. Biro nyo, kwarto ni Lula nyo yan. No, kwarto ni Lula nyo yan. Pinaubaya sa inyo para may matulugan kayong maayos. Dito na nga kayo lumipat eh. 'Di ba? Dapat nilinis yan kasi bukod doon sa sobrang dumi, pati ang bata mo, magkakasakit yan dahil sa dumi dyan. Ala, itong kabaw na din na. Kaya, linisan namin maayos. Hatikan ko, linisan ko naman. Ito kasi gusto nila sana dalahin sa Gaduwig ito. Ayaw ko kako. Para mayroon ako kako. Para bang pagsakit. katulad sa mukha mo, Nika, 'di ba? Inayos mo yung buhok mo. Inayos mo yung buhok mo, may hikaw ka pa. Ang pag-ayos sa buhok mo, sa mukha mo, maganda 'yon, no? Pero kung maayos ka sa katawan mo o sa mukha mo, yung higaan mo, yung bahay mo, dapat maayos din. Hindi yung mukha lang ang maayos pero dugyot sa loob ng bahay. Hindi ganon. Kasi ako natatakot dyan sa anak mo. Mamaya, mabakterya, dumi, nandyan. Ayan ang dumi Palagi ka mong umiyak yung Parang bata. hindi bahay ng tao, bahay ng aso. Malinis pa bahay ng aso ko. Pati ba na nahadiin na. Kaya akta mo ikahulo. Linisan Paano yung mo, bata? maayos. Matutulog lang dyan? Ako nag-iisa rito, wala akong kasama. Alam mo mga kabay, malayo lang ang isang taon dito sa bahay na to. Masisira. Masisira talaga mga kabayan. Ko alam, dati na nanahimik dito ang dalawang tanda, walang asungot dito nang pumupunta. Ngayon na ganito ang bahay, ang daming mga punyeta na pumupunta dito. Tawa na mga luko. Galing sa Sambales, marami dito. Alam na, Mga buwisit sa buhay. kaya ang kuya boy, abay ni nabay. Wala talaga mga kabayan, no? Hindi mo talaga lubos maisip kung anong Nakahadlang ang meron kita mo. sa mga utak nila. Walang Tamo yun. respeto po talaga mga kabayan ginawa. Ikain dun, Edmar, pamon ikahuli aban, patigete aban na marumi. Kaya wag kayo magalit sa pangangato sa amin lahat yan. Ikaw, palagi ka magsisimangot ha? Pati matatanda, lulukuhin mo. Oh. Ba't na naman kalian na? Kailan hindi hati lang naman alam mapaglukukan ko tumakit lang ko indo wana paglukukan niya na indo to ahli na sabi nila pag-asawa Ikot yung tayo. negro So ayan po mga kabay na pakita ko kasi unang nasira nandiyan. Then ito yung una, tapos yung pintuan okay, wala na naman. ano dyan Tinatingan lang Ito, nilagyan lang. tinatingan lang pangkit dyan. Nilagyan lang po mga kabayan. Ayan grabe mga kabayan. Kumbaga, naghirap dito mga kabayan, hindi nila nakita kung gaano kahirap yung nag-akyat dito sa mga materialis. Grabe. Hindi nila nakita na naglurat yung mga mata nila mga kabayan kung gaano pagod, kahirap, gutom, pawis, lahat mga kabayan, binuhos na namin lahat ng sakripisyo dito. Hindi na nakita yung mga kabayan na nakikita nila. Hindi nila nakikita yung itong tinayuan ng bahay kung gaano ka layo at katarik itong bundok para lang maitayo namin itong bahay na to. Wala. Kumbaga dinalaw lang nila dito, pinasyalan nila dito yung matanda para manira ng bahay ng matanda mga kabayan. Grabe, kaya nga sabi ko, kayo, sa mga nagko-comment, sino ba ang aakay kamag-anak? O sige, nasaan na yung mga katanungan nyo ngayon? Nasaan yung mga komento na ngayon? Nasaan ang mga kaanak? Anong ginawa ng mga anak, apo, kaanak? Sige nga, paki-comment. Kasi sabi nyo, talagang ganyan. Kamag-anak, yes! 101% kung ang kamag-anak mo ay tutulong at iangat ka pataas. Pero kung kaanak-anak mo, apo mo, kaanak mo, kung tutulong sa ipababa, wag na. Hindi bali mag-isa ka sa mundo. Anong pake? Ano ngayon? Kasi naman mapuno ka ng kamag-anak mga kabay na unti-untiin to. Inunahan pa yung anay.
Daig pa sa anay, mga kabayan, na anayin yung bahay. O yan, ang laki nitong butas na to, tinapala nila, oh. Oh, may isa, may dalawa, may tatlo. Mas matindi yung pangatlong sira, mga kabayan. Kahit ako siguro dyan, lulusot dyan, mga kabayan, sa laki ng sira. Sa laki ng butas. Kaya wala talaga. Kung alam ko lang, mga kabayan, na ganito pala ang mangyari, ako nagsayang ng pera na galing sa sponsors, at hindi na rin ako nagsayang ng pera, syempre. Pera din na nanggagaling sa bulsa ko. Hindi na rin ako nagsayang ng pagod, sakripisyo, pati yung mga taong tumulong sa akin dito, yung family Fernando, na grabing sakripisyo. Kung ganito man lang, madalas ang nadadatan mo na hindi nasinop yung bahay. Kahit, lagi ko nga sinasabi, kahit simpleng bahay, bato man dyan maibigay natin, kubo man dyan maibigay natin, light materials man maibigay natin, sinupin natin. Kasi wala nang, isipin natin, wala nang magbibigay. Suntok sa buwan na merong magbibigay sa inyo ng ganito. Bibihira lang. Kaya sinupin, lagi ko sinasabi, sinupin ang bahay na binibigay sa inyo, pinagkaloob sa inyo. Pero ang nangyari, sinira ng pamilya. Oh. Di ba sila masaya, mga kabayan? Pagdating nila dito, madat na nilang bahay ng lola nila o bahay ng kaanak nila, ganito na itsura kaysa sa dati. Bakit kailangan sirain, dugyutin? May nakatira nga po dito sa loob ng bahay, mga kabayan, mag-asawa sila ni Edmar, hindi naman din nalilinis ng maayos. Kasi katwiran, dito sila lumipat, katwiran, sa si Nanay Marisa, okay lang yung mag-isa kasi katabi lang naman bahay. Madali lang naman yan tawagin. Kasi may lula naman din kami noon, may lolo din ako noon, na kahit mag-isa sa bahay, okay lang kasi katabi niya kami naman. Maririnig naman kahit utot, kahit ito, ganun din. Kailang may interest din. Okay lang sana yon. Kung magiging masinop sa bahay. Ano ba naman yung kunting, hindi naman natin kailangan na malinis, perfect yung paglinis natin. Kailangan lang natin i-maintain yung linis. May bata o wala, no? Ay hindi rason yun na hindi natin malinisan. Maging masinop at linisan natin yung paligid ng bahay. Na hindi lang, akala ko nga buti pa yung palibot kahit papaano nawalisan. Pero feeling ko, ngayon lang din ito nagwalis. Ewan ko ba, si Nanay Marisa samantala nadadatnan ko dati kubo ang bahay niya, malinis. Malinis yung kubo niya, malinis yung palibot. Ngayon, minsan nadadatnan ko, kung hindi ako dadating, hindi rin magwalis, hindi rin maglinis. Ngayon, mas matindi. Akala mo dinaanan ng bagyo. Bata, matanda, nagiging pasaway. Kaya alam yung mga kabayan, garabing hirap ko sa bahay na to. Walang naiganti sa akin, walang bumalik sa akin, puro pasakit at stress ko. Puro nandito pa rin ako nakatayo. Kaya kung hindi ko to dalawin, mga kabayan, ng isang taon, straight, dahil sabi ko, lalo na ngayon sa sitwasyon na nakita ko, marami nagsabi, intindihin mo na si Nanay Marisa, pabayaan mo na, intindihin mo na, isakripisyo mo na in everything, lahat. Pero mga kabayan, tao lang ako. No? Kung ganito palagi ang nadadatnan ko, hindi, baka dito ako mamatay, mga kabayan. Paano yung ibang umasa? No? Paano yung ibang umasa po, mga kabayan? Baka dito ako mamatay sa stress. Dahil okay lang sana, may stress ako ni Nanay Marisa sa ugali niya. Okay, sige, intindihin ko yon. Pero, apo, anak, i-shoulder ko lahat. Kumbaga, pasanin ko lahat yung problema na yun, yung stress na yun. Naku, kawawa naman ako. Paano yung iba? Kaya sabi ko, napag-isip-isipan ko ngayon, mga kababayan, napagtanto ko ngayong araw, mga kabayan, ngayong hapon, mga kabayan, na parang ito na yung huling bisita ko. No? Subukan ko sa loob ng isang taon, mga kabayan, na hindi ako pupunta dito na street kung anong mangyayari, kung may matitira pa ba dito sa Hardiflex. Wala naman, di naman lang mabilhan Kay Munay, hindi ko na bibilhan kay Munay. No. Di baling kukunin yung pera sa galing sa sponsor, okay lang. Papalitan ko. Pero nung palitan, no, pasensya na. Mark my word, no. Kung anong sira dito madatnan ko, hindi ko na ipapaayos. No, mark my word, no. Kasi para na akong masyado na akong nalugi, masyado na akong
na-stress dito sa pamilya ni Nanay Marisa. Anong gagawin ko? Ano magagawa ko mga kabayan? Kayo lumugar sa akin. Ano kaya ang magagawa ko? Sabi ko nga, hindi baling mahirap, malayo, no, sa abot ng aking makakaya, nandyan ako. Hindi kita bibitawan hanggat kaya ko. Pero kung ganito man ang mga kabayan na kahit anong kapit mo, kahit anong intindi mo, kung ganito man ang kababay na para kang sinasaksak tuwing punta mo dito ng sarili mong kutsilyo, napakahirap po yun. Napakahirap po yun. Kaya sabi ko, 40 days na lang siguro ako dito pupunta mga kabayan. Kung magkita kami ni Nanay dyan, okay. Kung hindi, okay lang din. At least naitawid ko na yung pangako ni Tatay Junior na habang nabubuhay siya itong 40 days. After this, wala na. Pasensya. Hindi ko na talaga kaya mga kabayan. Nadudurog ang puso ko kahit hindi ko to bahay yung sinira. Pero dahil tayo, prangkahin ko na kayo. Ayaw ko ng paligoy-ligoy. Hindi naman sila magkaroon ng bahay kung hindi dahil sa akin eh. 'Di ba? Kaya mas masakit sa akin. Hindi sila nasasaktan. Kahit sunugin pa to, okay lang sa kanila kaysa sa akin. Mas nasasaktan ako kaysa sa kanila. Kasi hindi naman sila naghirap eh. Sumampa na lang sila. Tumira na lang sila. Binigay yan sa kanila. Pero yung naghirap, nakasama ko dito yung family Fernando, yun ang masasaktan. At saka yung ating mga sponsors. Lalo na ako. Kasi grabe, puyat, pagod, binuhis ko dito mga kabayan. And then ito yung madadatnan mo. Binabaliwala po lahat. No? Baliwala lahat mga kabayan. Okay. Ganon pa man po, then nandito na tayo, no retreat, no surrender, para sa 40 days ni Tatay Junior. Pasensya na po kayo mga kabayan, dahil talagang ganito lang talaga ang bunganga ko. Pag meron ako nakita na hindi ka nais-nais, no, hindi pwedeng titinan ko lang. Talagang magbubunga nga ako mga kabayan pag kinakailangan. Okay, sige. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.